Yung ating pag-aaralan sa umagang ito ay nasa Psalm 15. Dito sa Bible ko may nakasulat kasi sa noon matagal na to. Sabi dito, spiritual checkpoint or characteristic of a godly person yung nakalagay. So, basahin ko muna sa English kasi ito yung binabasa ko nung isang araw. Kaya dito na lang ako sa English magbabasa. Sabi nga dito, Lord, who may dwell in your sanctuary, who may live in your holy hill, he whose walk is blameless, and who does what is righteous, who speak the truth from the heart, and has no slander in his tongue, who does his neighbor no wrong, who casts no slur on his fellow man, who despises a vile man, but honor those who fear the Lord, who keeps his oath even when it hurts, who leads his money without usury, and does not accept a bribe against the innocent. He who does these things will never be shaken. Sabi nga ng Bible, ang naka-title lang doon sa Psalm 40, sa Psalm 15 ay Song of David. So, si David ang nagsulat ng psalm na ito. There is a longing for David to dwell in the presence of God in his sanctuary. Pero kailan ba sinulat ni David ang Psalm 15? Silent ang Bible, pero mayroong mga hint. Kasi sabi nga rito, longing siya doon na tumira sa presensya ng Diyos. Pero as David, ay hindi pwede siyang tumira doon sa sanctuary o sa presensya ng Diyos kasi hindi siya descendants ni Aaron. Ang mga priest lang ang may karapatan tumira doon sa sanctuary. And siya, being under Judas lineage, hindi siya pwedeng tumira doon. Kaya sabi niya, O Lord, who may dwell? Sino bang pwedeng tumira doon sa presensya mo? Sino bang pwedeng umakyat doon sa holy hill mo? Ang Jerusalem at ang Zion, which is the temple, ay nakatayo sa isang burol. Ang temple na ito yung nag-alay si David nung binilang niya ang mga standing army niya at nagalit si Yahweh sa kanya. So doon siya nag-alay sa ni Aralia, which is nasa hill. So doon at pinatayo yung temple na yon sa na yon. Although si David ang nagplano, pero hindi siya pinayagan ng Panginoon na ipatayo yung temple kasi isa siyang man of war. Madugo ang kanyang mga kamay dahil sa pakikipaglaban. So ang pinayagan ng Yahweh na magtayo ng temple ay ang kanyang anak na si Solomon. So bali ang hint dito kung kailan tinayo ni David kung kailan sinulat ni David yung Psalm 15 ay kung maalala natin yung si Uzzah nung tinulungan niya na hindi malaglag yung Ark of the Covenant ay pinatay siya ng Diyos. So walang kasalanan si Uzzah, bakit pinatay siya ng Diyos? Dahil nahipo lang niya ang kaya nagsabi si David, sino bang pwedeng pumasok sa iyong sanctuaryo? Sino bang makaakyat sa iyong holy hill? Na ito nga ito si Uzzah ay gumagawa ng mabuti. Nahawakan lang niya yung Ark of the Covenant, pinatay siya. Nagalit si David doon. Kung tingnan natin yung Samuel na Joshua 9, nagalit si David nung namatay si Uzzah. Dahil
makasalanan yung tao eh. Tumulong pa nga siya kasi para hindi malaglag. Bakit pinatay siya ng Diyos? Kaya maaring nasulat niya itong sino ba? Sabi niya, sino ba yung pwedeng umakyat sa iyong sanctuaryo? So sabi ni David, Lord, who will dwell in your sanctuary? Who will live in your holy hill? So David concludes that it is the one that a man who walks blamelessly, sabi niya rito, 2-4, a man who walks blamelessly, speak the truth, doesn't slander, treat his neighbor well, doesn't honor a vile person, doesn't loan money in interest, doesn't take a bribe, fear the Lord, and keep his oath, even to his own heart. Sabi. So magpo-focus tayo dito sa, naiintriga kasi ako dito sa who keep his oath, even when it hurts. Kasi gawain ko rin yun eh. Na pag hindi na komportable sa akin, kung ano yung sinabi ko, pwede kong hindi ko na itutuloy. Mag-aalibay na ako kung ano-ano yung sasabihin ko, hindi lang matuloy yung ano na yun. Pero sabi dito, kailangan natin sundin kung ano yung pinangako natin sa kapwa natin, sa kaibigan natin, lalong-lalo sa Diyos. Kasi kung minsan sasabihin natin, Lord, pag binigyan mo na ako ng kumita lang ako, bibigay ako ng malaking tithes. Pero pag kumita ka na ng malaki, Lord, ang laki naman. Laki naman ito. So nandoon yung integrity natin. Kaya ba natin ibigay sa Diyos? Or ibigay sa kapwa natin yung ating word? So sabi dito, nakukonvict ako, sabi dito, generally we are good in keeping big promises. Okay yung mga pangako na malalaki eh, nasusunod natin. Pero, yung mga maliliit, nasasabihin natin, hindi naman kasalanan, maliliit lang naman yun. Yung may sinabi ka sa kaibigan mo na, sige bro, mag-coffee tayo sa ganitong araw. Tapos pagdating yun, ay bro, hindi pwede. May pupuntahan ako. Masama pakiramdam ko. Pero sa totoo lang, ayaw mo ng ano yung ipinangako mo. Ayaw mo nang sundin yung ipinangako nyo. So, we find a very reason to find excuses sa mga ano natin to get out of these things. Now we agreed, we choose ourselves, overwork ako, burn out ako, something come out, not feeling well, yun ang mga ano natin. Madali lang anuhin yun eh. Sa maliliit na pangako, hindi naman apektado yun. Ako, guilty ako doon kasi yung classmate ko sa sa Laguna. Palaging tumatawag yun, puntahan mo naman ako. Sige, pag may time. Pag may time, taon na ang binibilang. Hindi ako nagkakaroon ng time. Paano puntahan siya? So, nandun yung ano eh, yung integridad natin bilang isang Kristiyano sa maliliit na bagay, hindi na natin pinapansin. Pero hindi yung kaaya-aya sa mata ng Diyos. Sabi nga, when we give someone our word, let us do our best to keep it, even in small commitment. Kahit sa maliliit. Kasi because our trustworthiness, yung pagtitiwala ng kapwa natin o ng kaibigan natin o ng ibang tao, our trustworthiness of steady friendship should mirror the trustworthiness and steadiness of God's character. Nakikita ng Diyos yun. Di ba tayo ang salamin ng Diyos dito sa lupa? Eh kung hindi naman pala yung ano natin, hindi tayo makakapagkatitiwalaan ng salita natin, natutuparin natin, eh di, ang kasiraan nun yung ama natin. Kasi tayo yung meron niya dito sa lupa eh. Yung integrity natin, isang good example ng pagtutupad ng pangako o yung oath
sa Bible, ay maalala ba natin yung Gibeonites sa time ni Joshua? Natakot na takot yung mga Canaanite sa Israelites. Yung mga Gibeonites, gumawa sila ng sarili nilang paraan. Nagbihis sila ng mga lumang-lumang damit, nagdala sila ng tinapay na inaamag na, at pumunta sa kampo ng Israelite at sabi nila, makikipagkasundo kami sa inyo. Galing pa kami sa pinakamalayo na lupain. Dahil narinig namin yung gawa ng Diyos na nasa inyo yung Diyos. Binagay kayo ng Diyos. So, chinek ng mga Israelites, oo nga lumang-luma yung tinapay nila, ibig sabihin, inaamak na, ibig sabihin, malayo yung pinanggalingan nila. So, nakipagkasundo sila. Pagkasundo nila, 3 days lang nabalitaan nila na kapitbahay ng pala nila, yung mga Gibeonites. So, nagalit siya. Nagalit yung mga Israelites. Pinalibutan nila yung Gideon, pero hindi sila sumalakay. Nagalit yung mga sundalo doon sa mga leaders na nagkaroon ng kasunduan doon sa Gibeonites. Pero sabi ng mga leaders, sabi ng hindi natin sila pwedeng salakayin kasi mayroon tayong oath of war sa kanila. So diyan natin na kahit na masakit, sinabi mo na yun sinabi mo na gagawin mo yun. Kahit na masakit, mapipilitan kang gawin mo kasi yung karakter ng Diyos, yung pahahalagahan mo doon. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sabi ng so yan ang ginawa ng Gibeonites, itong gagawin natin sa kanila. Gagawin natin silang woodcutters at taga-igib ng ating mga tubig. So yung imbes na i-broke nila yung oath nila, naging pakinabang yung Gibeonites sa kanila. So, in-honor ng Diyos yung kanilang word. At dahil sa nangyari noon sa panahon ni Saul, inaredicate niya, yung lahat ng Gibeonites. Mapatay lahat ng Gibeonites pero hindi siya nagtatagumpay. Ang kapalit, pagpupong ni David, mga anak ni Saul ang hiningi ng Gibeonites na kapalit ng ginawa ni Saul sa kanila. So, doon natin makikita na kahit hindi favorable yung decision natin, pero nakabigay tayo ng oath bilang pangako, kailangan natin sundin. Kaya nga sabi nga sa Matthew 5, sabi ni Jesus, let your yes be yes. Maliban dyan, nasa devil yun. So, yan yung na kailangan natin integrity tayo sa ating mga sinasabi. Kaya kasi tayo ng Diyos So paano natin i-connect yung Psalm 15 doon sa kay Jesus? Sabi ng 14 ng John 1:14, John 1:14, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only who came from Father, full of grace and truth. So bali, yung makukonek natin si Jesus doon sa Psalm 15, sabi dito, he whose walk is blameless and who does what is right. So bilang tao, lahat tayo makasalanan. Hindi tayo blameless. Si Jesus lang ang blameless sa atin. So, simple lang ang ni David dito. Pero ito isang propesiya. Gumawa lang siya ng psalm. Hindi nga niya alam na yung ginawa niya magkukonect doon sa ng Messiah. Sabi dito, Jesus fulfilled all this qualification and enter heavenly sanctuary. Sa Hebrew 7:26, He is our high priest, blameless, pure, set apart.
So, diyan si Jesus. Jesus is the fulfillment of the sanctuary, or he is the fulfillment of the temple. Maraming salamat po. Sana may natutunan tayo sa ating mga